Na-experience niyo na ba na magpadala ng balikbayan box sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pinas? Sa totoo lang kasi, sobrang hirap magpuno ng balikbayan box. Dapat kasi punong-puno siya talaga at siksik ang laman. Kung hindi, aalog-alog yung loob at maaaring masira yung mga laman sa box. Siyempre, para mapuno mo, kailangan marami kang bilhin at ilagay. Hindi naman yun isang lagayan, kundi bibili ka ng pakonti-konti hanggang sa mapuno yung box. Dahil sa mahal na rin ang bilihin, hindi mo kayang bilhin ito na isang beses lang. So, nung dumating na sa family ko yung box na pinadala ko sa Pinas, nilinaw ko sa kanila na hindi nila pwede ipamigay yung nasa loob nun except yung mga chocolates lang. Nakinig naman sila at hindi nila pinamigay yung mga laman ng box kundi yung mga chocolates lamang. At kung kanino lamang ito dapat mapunta. Nakinig naman sila at ako ay natuwa. Hindi sa pagdadamot, pero binili ko kasi yung mga laman ng box na yon para sa family ko. At naiintindihan nila yon at nilarespeto. Dahil alam naman nila na binili ko yon mula sa aking pagod at pagpupursigi para mapuno yung box na yon. Actually, isang beses lang naman ako nagpadala ng balikbayan box at hindi na mauulit. Hindi dahil sa ayoko, dahil gusto ko lamang nilang ma-experience yung magbukas ng box galing sa ibang bansa. At natuwa naman ako sa family ko at naiintindihan nila yon at na-appreciate nila yung effort ko. So hanggang dito na lamang, ay sana meron kayo napulot na aral dito sa aking ibinahaging sulat. Mahirap talagang gumawa ng balikbayan box. Masakit sa katawan. Kaya ang ginagawa ko na lang ay dinadala ko sila sa SNR tuwing umuwi ako. Dahil halos lahat naman ng mabibili mo sa ibang bansa ay nandoon na din. Since taon-taon naman ako umuwi, mas masaya pa kami. Tigi isang cart sila. Nag-try din ako magpadala ng balikbayan box twice. After noon, na-realize ko na perahin na lang ang ibibigay ko sa kanila. Hindi na ako magpapakahirap para mag-shopping, magbalot, at magbayad sa courier. Makakatipid pa. Honestly, lahat naman ng meron sa abroad ay meron na rin dito sa Pilipinas. At tama naman ang ginawa mo na sinabihan sila na huwag ipamigay dahil baka mag-expect yung mga pagbibigyan mo taon-taon. Ang mahal na ngayon ng shipping fee ng mga balikbayan box. Ultimo yung box, may bayad na din. Kaya kailangan talaga sulitin mo at siksikin mo ng sobra yung laman para sulit ang service fee. Kapag hindi ako nakakauwi ng Pinas, doon lang ako nagpapadala ng balikbayan box for my family. May kanya-kanyang paper bag yun or eco bag with name at nakasealed para alam nila kung para kanino lang yun at bawal buksan kundi sa may-ari lamang ito dapat mapunta. Pag walang name or wala sa eco bag, pwede kahit kanino ipamigay o i-share sa ibang tao. Kung ano yung mga wala sa Pinas, yun ang nilalagay ko sa balikbayan box. At kung ano yung mga sale, minsan kasi mahal dito sa Pinas, mura sa ibang bansa. Iba pa rin kasi talaga yung saya na naibibigay mo sa family mo kapag sila ay nagbubukas ng balikbayan box. Once lang ako nagpadala ng balikbayan box, for the experience lang. Ngayon, kapag may request sa mga bata, in-order na lang nila sa Shopee. Madami na rin kasi mga seller na nagtitinda ng mga imported goods. Minsan, nasabi ko sa parents ko na mas mahal magpadala ng balikbayan box kaysa bibili na lang sila dito sa Pinas. Pero ang sabi ng parents ko, masaya daw kapag tumatanggap ng box galing sa abroad. Kaya pinagbibigyan ko na lang sila kahit hindi naman ako madalas magpadala ng box yearly. Iba daw kasi yung pakiramdam. Tama nga naman, dahil yung time na nasa abroad ang parents ko, sila yung nagpapadala sa amin dito, magkakapatid.